Kapag nangibabaw ang pagkamakasarili, binabaliktad natin ang katotohanan upang ito ay umayon sa ating kagustuhan at sa ating sariling batayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika, tumayo ka rito." Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay twisted. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na ipapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, pagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Gusto ko munang i-shout out ang lahat ng mga seminarista ng Mary Help of Christian Seminary sa Lingayen, Dagupan. Ganun din po sa lahat ng mga estudyante ng St. Catherine of Siena Academy dyan sa Bataan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, dinadala ng ating Panginoong Jesus ang bawat isa sa atin sa muli na namang pagninilay sa ating sarili. Tingnan ang sarili, suriin ang sarili. Mayroong isang kwento sa Greek mythology tungkol sa isang monster. Ang pangalan ng monster na ito ay si Procrustes. Isa siyang territorial monster na kapag ang isang traveler ay napadaan sa kanyang territory, kanya itong huhulihin at pipiliting ihiga sa kanyang steel bed. Meron siyang steel bed na kung saan kapag ang kanyang na-capture na traveler ay maikli at masyadong malaki yung kanyang steel bed, kanyang i-stretch itong traveler na ito. Siyempre, mapuputol-putol yung kanyang katawan, no? At kapag naman ang kanyang na-capture na traveler ay masyadong mahaba, matangkad, malaki at maliit yung kanyang bed, ang gagawin niya, i-chop niya, ikakat niya yung paa o yung kamay, no, nung kanyang na-capture na traveler. Siyempre, mamamatay. Ito yung monstrous action ni Procrustes. Kaya ang tawag doon sa kanyang bed ay Procrustean bed. Isa siyang monster. Of course, it is just a story. It's a myth, no? Pero merong gustong sabihin itong kwentong ito. At lalong-lalo na kung ang pagninilayan natin ay tungkol sa katotohanan, itong si Procrustes ay posibleng totoo sa buhay natin ngayon. Lalong-lalo na kapag yung katotohanan ay ating dinadagdagan o binabawasan upang magkasya
sa ating lalagyan, sa ating sisidlan. O kaya naman ay tanggapin kung ano lang yung pabor sa atin at pabulaanan kung ano yung mga hindi pabor sa atin. Kung ating titingnan mga kapatid, bagamat si Procrustes ay isa lamang myth, no, sa Greek mythology, pero ito'y isang katotohanan sa panahon natin ngayon, even during the time of Jesus. Kaya nga kinikriticize ni Jesus itong mga Pariseo at mga Eskriba because they are like Procrustes. Dinidistort, tinutwist nila ang katotohanan. Dinadagdagan at binabawasan ang katotohanan para mag-fit sa kanilang pangangailangan, sa kanilang standard, sa kanilang kagustuhan. At kapag labag sa kanilang kagustuhan ang katotohanan, kanila itong pinapatay, kanilang pinatatahimik, kaya kanilang sinusuppress. Kaya nga si Jesus, isa sa mga gusto nilang patahimikin, isuppress, dahil ang Panginoong Jesus ay nagpapahayag ng katotohanan. Katotohanan na walang dagdag bawas, kundi yung talagang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, marami na ang pinatahimik, marami na ang pinatay, marami na ang sinuppress dahil sila nagsalita ng katotohanan. Pero ang katotohanan, bagamat pinatatahimik, ay mananatiling katotohanan. Si Jesus ang katotohanan, at lahat na nanggagaling at na lumalabas sa ating Panginoon ay pawang katotohanan. At ang katotohanan ay palaging masakit para sa taong namumuhay sa kasinungalingan. Para sa mga taong ginagamit ang katotohanan, tinutwist, binabalik, para sa sariling kakayanan, ay palaging masasaktan ang mga taong katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba. Dahil si Jesus ay threat. Ang tunay na katotohanan ay magiging threat sa mga taong ito. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito, tinuturuan tayo na maging mga propeta. Dahil ang propeta ay kinakailangang magpahayag ng katotohanan. Nung tayo ay binyagan, tayong lahat ay naging kabahagi ni Kristo sa pagiging propeta. Nang tayo ay lagyan ng langis ng Krisma sa ulo, sinabi ng pari, maging matatag ka sa iyong pakikiisa kay Kristo bilang hari, pari at propeta. Kinakailangan nating maging matatag sa gitna ng maraming kasinungalingan sa paligid natin. Sa dinami-dami ng mga taong inaalipin ng pagkamakasarili, ng sariling agenda, kaya kanilang tinutwist ang katotohanan. Kanilang dinadagdagan o binabawasan ang katotohanan. Sa kabila ng mga ito, mga kapatid, ang tunay na disipulo ni Kristo ay mananatiling matatag sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay si Jesus. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Kaya nga mga kapatid, mag-umpisa tayo araw-araw. Mamuhay tayo sa katotohanan araw-araw. Dahil darating ang panahon, ang katotohanan ating pinaniniwalaan, ang katotohanan na ating pinaninindigan ay makakaharap natin kapag tayo ay pumanaw sa buhay nito. At kapag tayo ay namuhay sa katotohanan, ang katotohanan mismong ito na si Jesus ang siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kami na manatiling nasa katotohanan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.